Welcome back to another episode of Kwentong Mag-asawa. Nung nakaraan nga na-share namin sa inyo ang mga ilang bagay na nagpapatibay ng relasyon namin. Kung paano nagsisimula ang araw, pagtutulungan, at higit sa lahat kung paano ipakita ang suporta sa isa't isa. At sa episode na to, ano na naman ba ang mga bagay-bagay na pwede natin matutunan? Mga bagay na pwede natin malaman, at saka mga bagay na pwede natin i-share sa mga susunod na henerasyon. Ako nga pala si Noise Potato, may isang anak, may isang asawa, kaya tara, halina't makinig kayo sa totoong kwento ng buhay mag-asawa. And doers don't watch, so let's get to it. Doers don't watch. Yon! Welcome back! So, this is our day 3. Day 3 tayo ng kwentong mag-asawa. And today, ngayong araw, excited ako kasi plano kong pumunta ngayon sa bahay nila mami. Nandun kasi nakatira yung magulang niya. So, pupunta namin sila tita, si tito, tapos yung mga kapatid niya. Para lang idalaw si Kara, yung baby namin. And at the same time, para din maging, kumbaga, marinig ko din yung side nila about nga dun sa, alam mo na, sa nangyaring proposal. Kasi hindi ko na ipaalam agad si mami. Kumbaga, hindi ko nagawa ng action para ipaalam sa magulang niya na magpo-propose na ako ng mga panahon na yun. Though na pag-uusapan naman na namin yan, pero alam mo yun, yung kumbaga yung seryosong usapan pa, hindi ko na naipagpaalam at gawa nga. No? Gusto ko kasi yung proposal natin, alam mo, sekreto at the same time, meron tayong surprise na mangyayari para kay mami. And hindi ko nagawa yun kasi nga, ang hirap pumunta ng personal kasi from Marilao, Bulacan to Pasig. So, hindi ko alam irarason ko kay mami kapag sobra ako nagtagal. Pero ayun na nga. Anyway, punta natin si mami kasi gusto ko kasama sila ni Kara. Let's go! Tanong natin kung sasama sila. Oh, tulog. Ito na yung bagong itsura ng kwarto namin, guys. Tinanggal namin yung kama kasi para may playpen. Yan. Mi. Sama ka? Mi, sama ka? Tayo sa inyo. Eh, puta, naka-ready ka na. Gagi ka si Kara. Ano? Sama ka na? Tara na. Hala, ba't ready ka na? Teka, yung singsing mo. Nasaan yung singsing mo? Nakasuot na tsaka. Patingin na singsing mo. Okay, good. Tara na. Hala, parang tama, pagdala mo pa ako. Ready ang mami. Would you like to play? Would you like to play hide and seek? No, mommy, no hide and seek. Yun. Lumipat sila mami sa likod, guys. Kasi malikot na si Kara. Medyo mahaba-haba kasi yung babiyahin namin ngayon. So, from Marilao, punta kami ng Pasig. So, doon na muna sila sa likod. Yan. Hi, Kara! Tama. Ano pinagas mo, Dad? 1,000 lang eh. Magpupuyat ako, antay ko sila kaya. Chicken mo! Sila ang family ni Mami Engke. Sila yung mga taong unang inspirasyon ni Mami para magpatuloy sa buhay. Pagamat hindi madalas, lagi pa rin gumagawa ng paraan para manatiling connected. Sila din yung pangalawang pamilya na umampun sa akin noong mga panahong wala akong matitira at matutuluyan. Kaya sa tuwing dumadalo kami, lagi namin sinisigurado na mapapasaya namin sila kahit papaano. May tipong kahit malayo. She always keep her family attached to each other. Dito din ako bilib kay Mami. Despite of everything, she always find ways to make her family happy. And I think yun ang pinaka-importante sa lahat. Ay, nako, good morning everybody. So,
So, welcome back to another episode of Buhay Mag-asawa. So, panibagong araw na to kasi anong oras na rin kami nakawig galing kila mami kagabi. Ay, gutom na ako. Gutom na ako. Oh my! Share ko lang pala sa inyo guys. May bago akong biniling tripod. Yun yung gamit ko ngayon. And I'm so very happy na may tripod na tayo. At paano makakagawa na ako ng mga shots na gusto ko talaga. Medyo maliit siya eh. Yeah, ito ako. Pero pag ganito ako tumayo, pwede na. Diba? So, malaking bagay pa rin. Sheesh! Sheesh! Wala talagang pagkain par. Oh shit, wala talaga. Buti na lang meron pa tayo natin ng hotdog, frozen hotdog. Ito yung mga sinabay ko binili nung nag-camping kami sa Ambales. Ngayon nakapag-decide ako na magluto muna ng hotdog na 3 peraso para sa sarili ko kasi mamaya pagigising yung tanghali, pagigising yung silima. Tsaka as far as I want to make luto-luto para sa family namin, pero mas gusto kasi ni mami na siya yung nagluluto dito sa bahay. Ewan ko ba, yun kasi yung ano niya love language niya sa relasyon namin. Act of service. Mahilig siya magluto eh. Tsaka masarap naman siya magluto. Kaya okay na yun. Gulo na ng buko. Parang irumetahan nyo na ako. Hindi na nakakapagpagupit ang noise potato niya. Pambihirang itsura yan. Parang di naliligo sa buhok. Hindi kasi tayo biniyayaan ng magandang buhok guys. Pero okay na yan. Biniyayaan naman ako ng maganda at mabait na asawa. Unti na lang magiging cooking show na tong channel natin. Kasi most of the time, nakikita nyo, nagluluto lang kami ni mami. Nagluluto, kumakain, di ba? Tapos uupo, magbablog, magkukwento. Pero yun kasi essence ng buhay. Kumbaga para sa akin kasi, yun yung essence ng pagbablog. Kaya nga siya vlog eh. Kumbaga video vlog. Kinukwento mo yung istorya ng buhay mo. And I'm so happy na ito yung tinahak namin na mundo ni mami. I mean, ito yung tinahak ko na mundo in terms of vlog. From delivery rider to MC taxi, nag-lifestyle ako. Kasi ewan ko ba, lately kasi parang nare-realize ko na masyado akong napapako sa mga gusto or opinion ng mga ibang tao. Dahil sa kagustuhan ko makapagpasaya ng tao, lagi ako nakikinig sa kanila. To the point na mag-deliver ka na patatas, mag-deliver ka na, mag-ganito ganyan ka na, or magbalik ka na sa pag-MC taxi, mas masaya panoorin yun. Pero kasi, ang hirap eh. Ang hirap siya isipin or mahirap siyang gawin, especially kapag may family ka na involved na alam mo napapabayaan kapag nagkukulang sa oras, mga ganito, mga ganyan. Happy ako na part ni Noise Potato yung pagiging delivery rider and yung MC taxi, pero hindi ko masikmura ngayon na kaya ko magpasaya ng tao tapos sa likod ng camera nalulungkot yung pamilya ko or yung imami tsaka yung baby namin kasi kulang ako ng oras na nilalaan para sa kanila. Hindi ko lang matanggap, hindi ko lang masikmura na yun nga, nakakapagpasaya ako ng ibang tao, pero yung family ko, ako, tapos si mami, yung baby ko is hindi ko napapasaya. Alam mo yun, medyo so-so ako sa ganun. Tsaka kung may isang bagay ako maituturo sa inyo or maipapayag sa inyo at the age of 27 siguro, ang isa sa mga bagay na natutunan ko lately, especially this past few months or past few weeks, huwag kang matakot mag-isa. Kumbaga, huwag kang matakot mag-isa to the point na huwag kang matakot na wala ng kaibigan, huwag kang matakot magkaroon ng komento yung mga ibang tao sa'yo, huwag kang makinig sa opinion ng iba, mga ganun. Kumbaga, hindi na siya bago yung mga ganong advice. Pero lately, na-realize ko na, tama nga no. Ang buong akala ko kasi, kaya nila nasasabi yun. Kasi, applicable lang sa kanila. Pero, na-realize ko, wala akong narinig na successful na tao na nakikinig sa opinion ng iba. To the point na nagpapa-apekto sa mga negatibo. Lagi lang sila nakaano sa mga positive na tao, sa mga positive na thoughts sa buhay. Tipong lahat positive. And sobrang pinifilter out nila yung mga negative na tao sa buhay nila. Tama naman sila eh. Ang mali lang talaga tayo. Takot tayong makinig. Takot tayong makinig dun sa mga bagay na alam natin sa sarili natin na hindi natin kaya. Okay lang na paminsan-minsan hindi mo sila pakinggan. Pero you have to learn to filter out yung mga bagay na pakikinggan mo. Kasi mahirap naman kung marami kang pinapakinggan. And at the same time, mahirap kung ikaw yung taong tipo na hindi talaga nakikinig kahit na kanino. Yung feeling mo, alam mo na lahat. Feeling ko mali yun. Kaya, ang may advice ko sa inyo, huwag kayo matakot mag-isa, huwag kayo matakot na wala ng kaibigan, huwag kayo matakot na wala ng kung sino man malalapit sa inyo. Especially kung alam niyo sa tao na yun, yung mga tao na yun is hindi nakakatulong sa inyo. Kumbaga, nakakabigay lang ng stress sa inyo. Diba? Kumbaga, yung opinion ng tao nandyan na yan. Hindi na mawawala yan. Mga negative na opinion ng mga tao nandyan na yan. You just have to learn how to filter out those negative thoughts, negative comments sa buhay mo. Promise, mag-work siya. And I'm not saying na nag-work siya sa akin pero for now, nag-work siya. What just don't do